Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. As of 3 in the afternoon po ay huling namataan itong low pressure area sa may silangan ng Mindanao at around 560 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito po itong si dating bagyong Ada. No? Inaasang sa mga susunod na araw o sa susunod na 24 oras ay posible pa rin lalapit ito dito sa may silangang parte po ng Mindanao hanggang sa posibleng malusaw na lamang. Eventually magiging part na lamang po ito nitong shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang malamig na amihan at ang mainit na hangin galing sa may Pacific Ocean, also known as the easterlies. Itong shear line, asahan po na magdadala pa rin ng malalakas na mga pag-ulan paminsan-minsan sa ilang bahagi po ng ating bansa, lalo na sa may Visayas and Mindanao over this weekend hanggang early next week at posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Within the next 12 hours or overnight, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may eastern portion of Mindanao, kabilang ng Dinagat Islands, Surigao Provinces, Davao Oriental at maging dito rin po sa may Leyte and Southern Leyte. Samantala yung amihan or northeast monsoon na nanatili pa ring malakas, nakakaapekto po dito sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. Asahan yung may hinang pag-ulan lamang at for the next 12 hours, halos makulimlim na panahon dito po sa may Cagayan Valley, gayon din sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, pababa ng Aurora, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro at maging dito rin po sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas and Kabikulan. Ang natitirang bahagi ng Luzon and Visayas, asahan lamang yung mga isolated light rains, fair weather conditions pa naman po overnight, habang may mga isolated rain showers or thunderstorms naman overnight sa natitirang bahagi ng Mindanao. Bukas araw ng Sabado, that's January 24, asahan pa rin po ang maulang panahon over the eastern section of Luzon dahil pa rin sa bugso ng malamig na amihan. Asahan pa rin ang makulimlim na panahon sa may Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, down to Aurora, Quezon Province, maging dito rin po sa may Oriental Mindoro, Marinduque, and Bicol Region. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, particularly itong mga nasa western sections, including Metro Manila, halos katulad pa rin na weather conditions as today ang magaganap po, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan at may chance pa rin ng mga mahihinang pag-ulan at may mga lugar actually na hindi naman po uulanin bukas. For Metro Manila, presko ang panahon, 22 to 29 degrees Celsius, mas malamig dito sa may Tagaytay and Tuguegarao City from 19 to 26 degrees Celsius, habang pinakamalamig pa rin sa mga kabundukan sa may Cordillera Region, kagaya sa Baguio City, 11 to 21 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan and Visayas, pinakamaulan, doon pa rin po sa may eastern section, no, facing the Pacific Ocean. Yan po ay dahil sa northeast monsoon, pinakamaulan sa may eastern Samar and southern Leyte. Bahagyang epekto na rin po nitong shear line. May mga light rains over the rest of eastern Visayas. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Visayas and Palawan, halos katulad pa rin na weather conditions as today, partly cloudy to cloudy skies at meron lamang tsansa ng mga mahihinang pag-ulan. Maliit lamang ang tsansa ng mga pag-ulan or pag-ambon dito sa may Palawan at maging sa may Western Visayas, kabila ng Iloilo City na siyang nagdiriwang naman po ng Dinagyang Festival. Temperature natin sa may Puerto Princesa and Metro Cebu hanggang 30 degrees bukas. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, mataas na po ang tsansa ng mga pag-ulan over the eastern portions. Yan po ay dahil sa shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Mataas ang tsansa ng ulan dito sa may Caraga Region, Davao Region at mga probinsya pa ng Camiguin, Bukidnon and Misamis Oriental. So kung lalabas po ng bahay, make sure na meron dalang payong at kung lumakas man yung mga pag-ulan, mag-ingat na rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang kumisan maulap ang kalangitan, umaga hanggang hapon, and then sa hapon madalas makulimlim na rin po ang panahon at sasamahan lamang ng mga pulu-pulong pag-ulan at mga localized thunderstorms. Temperatura natin sa Zamboanga mainit pa rin po, no? 22 hanggang 33 degrees, habang sa may Davao City naman hanggang 30 degrees Celsius. Sa ngayon, dahil pa rin sa northeast monsoon or malakas na amihan, umaabot pa rin yung mga delikadong alon dito po sa may eastern seaboards ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Kabilang na dyan ang mga eastern coast or silangang baybayin ng Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, down to Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur hanggang 4.5 meters po ito or nasa 1.5 palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Delikado for small sea vessels, possible ang sea travel suspensions. For Northern Luzon at sa Eastern Seaboards din ng Central Luzon, 2.5 hanggang 3.5 meters. Estimated po yan na wave height dun sa malayo sa Pangpang. Habang natitirang baybayin naman ng ating bansa, katamtaman hanggang maalon ng karagatan, nasa 1 hanggang 2 metro pero tumataas din hanggang 2.8 meters kapag meron tayong mga thunderstorms.
At para naman sa lagay ng ating panahon simula po sa Linggo hanggang sa Martes, mas maraming lugar po ang maapektuhan nitong shear line bagamat unti-unting humihina naman yung northeast monsoon dito sa Luzon and Visayas. So pagsapit po sa Sunday, that's January 25, may mga maulang lugar pa rin po dito sa may eastern section ng Luzon. Yan po ay dahil sa northeast monsoon, kabilang na dyan ang Bicol Region, Aurora, Quezon, and Cagayan Valley. Habang dito naman sa Lunes at sa Martes, aakyat yung shear line sa may Bicol Region at maging maapektuhan din po itong lalawigan po ng Marinduque and Romblon. Mataas ang tsansa ng kalat-kalat na ulan, mga light to moderate rains and thunderstorms. So magbaon ng payong kung lalabas ng bahay. The rest of Luzon, sa susunod pa na 3 araw kabilang ang Metro Manila, medyo malamig pa naman sa madaling araw, partly cloudy to cloudy skies at may tsansa lamang ng pulupulong may hinang pag-ulan. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pagsapit ng Linggo, yung eastern and central portions of Visayas, asahan pa rin pong epekto ng shear line. Magiging makulim naman panahon na asahan yung kalat-kalat na ulan. Mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang itong Negros Island Region and Western Visayas, sa araw ng Linggo, fair weather conditions naman at may tsansa lamang ng mga pulupulong mga pag-ulan. Pagsapit ng Monday and Tuesday, maraming lugar sa Visayas magiging makulimlim for most of the day ang panahon at aasahan lamang yung mga light to moderate rains in general, pero pagsapit po ng hapon hanggang gabi, lumalakas po yung mga pag-ulan natin. Yan ang epekto po ng shear line. So wala naman tayong nakikitang bagyo na mabubuo over Visayas, magbaon ng payong kung lalabas ng bahay. At sa ating mga kababayan po, dito sa Mindanao, pagsapit po ng Linggo, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa may Caraga, Davao Region, and Northern Mindanao. Yan ay bunsod pa rin po ng shear line. Habang ang natitirang bahagi ng Mindanao, kabilang ang Zamboanga City, partly cloudy to cloudy skies with some isolated rain showers or thunderstorms pagsapit ng hapon. Then pagsapit po ng Lunes, yung mga northern portions po ng Mindanao, kagaya ng Camiguin, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Islands, mataas ang tsansa ng ulan. Pagsapit po ng Tuesday, mag-improve na yung weather conditions sa malaking bahagi ng Mindanao. Aakyat yung shear line dito sa may Southern Luzon and Visayas, pagsapit ng Lunes at Martes. Ang ating sunset ay 5:51 ng hapon at ang sunrise bukas, 6:25 ng umaga. Yan po na latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa, magandang solusyon. Happy weekend po!